Sa biyahe natin, marami na tayong nadaanan na kalsada. Mayroong kalsada ng syudad at kalsada sa probinsya. Bawat kalsada na ating dinadaanan ay may kwento sa likod nito. Katulad na lang ng Maliko o kilala sa dating tawag na Villa Verde Trail na matatagpuan sa pagitan ng dalawang probinsya. Ang Villa Verde Trail ay isang daanan na tila walang katapusan ang mga kurbada at liko. Pag tumigil ang ikot ng ating gulong, ay kapalit nito ang tanawing hindi mo malilimutan. Meron kayong dadaanan dito na literal na Big C. Kasi pag galing ka dito, hindi mo talaga makikita yung banda rito kasi nga literal siyang blind spot. Sa kabila ng ganda ng rutang ito, hindi mo aakalain na parte ito ng ating kasaysayan noong World War II. Dahil dito, naganap ang digmaan sa pagitan ng sundalong Pilipino, Amerikano, laban sa mga Hapones. Ngayon, isa na ito sa mga dinadayong puntahan sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Dahil na rin sa hatid nitong ganda ng tanawin, matatagpuan ang lalawigan ng Pangasinan sa kanlurang gitnang bahagi ng Pulo ng Luzon sa Pilipinas. Meron itong 44 municipalities at isa pa lamang yan sa napakagandang bayan nito. 3 bayan pa ang binisita natin dito. Sumunod dyan ang bayan ng Manawag, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakapinupuntahang dambana sa buong Pilipinas, ang The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Sa puso ng San Fabian, nakatindig ang isang makasaysayan na simbahan. Ito ang San Fabian Church. At kung pag-uusapan ng dagat, hindi maaaring palampasin ang Nibaliw Beach. Mahaba ang baybayin, malamig ang simoy ng hangin at sasalubong sa iyo ang tanawin ng napakalawak na Lingayen Gulf. At syempre, sa bayan ng Ordaneta natin natikman ang isa sa pinakapinagmamalaking street food dito, ang pigar-pigar. Ito ang biyahe kung saan ang bawat lugar ay may kasaysayan at bawat tikim ay may kwento. Kaya tara, samahan niyo po akong muli sa aking paglalakbay sa Pangasinan. Good morning guys! Panibagong araw na naman para sa panibagong motorcycle adventure. Ngayong araw is pupuntahan natin ang Pangasinan. Time check 5:53 na at ngayon is nasa Taytay Rizal pa lang tayo. Ang biyahe natin is aabutin tayo ng 6 hours. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Bali ayun, hanap muna tayo ng pagasan natin kasi 2 bar na lang pala yung motor natin, si Lucky. So ayun, may nakikita yung Petron. Bali, puntahan natin to. Ayan, pagas muna tayo para tuloy-tuloy yung biyahe natin. So ayun, nakapagpagas na tayo. Magkano din yung inabot? Ito yung ginas natin. 316.39, 5 liters, tapos ang pinas natin ay premium. So ayun na, tapos na tayo magpagas. Ang biyahe natin ay 5 hours at 15 minutes. Siguro makakarating na tayo doon ng alas 12. So ano, tara, samahan niyo na ako ulit. Let's go! So ayun, makalipas ang ilang minuto, time check 6:31 na at binabaybay natin itong kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Ngayon ay medyo hindi naman traffic at maluwag naman yung daanan. Bale, liliko tayo ng bandang Caloocan na at doon tayo papasok papuntang Valenzuela. So ayan, let's go. Kakanan tayo dito sa monumento at ito na yung daanan papuntang Valenzuela. Medyo busy ngayon ng mga tao. Dahil ngayon ay Saturday, August 30. Malapit na sa katapusan ng buwan. Kaya pinili na rin natin mag-ride. Ayan, MacArthur Highway na tayo. 21 kilometers to. Itong lalakbay natin. Ayon kay Google Map. Ayan, Google Map lang lagi ang kasama natin. Alright, dito na tayo sa SM Valenzuela. At ilang oras pa, no? Talagang tuloy-tuloy lang ang biyahe. Dito na lalabas yung mga... Uy, grabe, luba. Eh, no? SM City Valenzuela. Tuloy-tuloy to hanggang Castro Street. Bale, ito na guys. Ito na yung unang-unang arko na madadaanan natin. Ito yung arko ng Bulacan. Kung mapapansin nyo. Ayan, pwede tayo mag-stop. Tapos, kuha lang tayo ng saglit na shot. Ayun. Andito na tayo sa arko ng Bulacan. Lungsod ng Malolos, lalawigan ng Bulacan. So, ayan. Ayan o, ang galing. Marami pa tayong arko na madadaanan. At yun yung unang-una nating nadaanan, yung Malolos, Bulacan na arko. Ito na, binabaybay na natin yung kahabaan ng
daanan dito sa Bulacan. Dito is medyo okay naman na yung daanan. At ilang oras ulit, makakarating na tayo sa Arco ng Pampanga naman. Rides na tayo ulit. Nagpahinga lang tayo saglit dito sa Malolos, Bulacan. Tapos, time check is 8:10 na. At ang biyahe pa natin is 3 hours and 49 minutes. Bale, mga 11:59 na tayo makakarating ayon kay Google. So, ayan. Feeling ko malapit na tayo sa Pampanga. At ayun na nga, makikita na natin yung Arco ng Pampanga. Ayan, nakarating na nga tayo. Pwede tayo mag-selfie lang saglit. Tapos, rides na tayo ulit. Ngayon is nasa Pampanga na tayo. Time check, 8:30 na. At meron pa tayong 3 hours and 27 minutes na biyahe. 11:57 tayo makakarating ng Pangasinan. At dito na tayo sa Arco ng Pampanga. At ayun o. Pampanga! Ang galing. Ilang oras pa ito na biyahe ulit. Parang masarap mga pag-drone doon. Kaso lang, marami kasi tayo drone pa eh. So, ganda nga dito eh. Ilang oras ang biyahe natin noon, parang 2 oras at kalahati. Pampanga na tayo. Buti hindi siya masyadong gaano ka-traffic. Ang dinaanan natin, okay lang. Sunod naman nito ay madadaanan natin yung Arco ng Tarlac. Buti na lang umaga tayo nakadaan para kahit papaano meron tayong souvenir or picture. Nasa bayan na tayo ng Apalit, Pampanga guys. At time check 8:32 na. So ayun guys, narating na nga natin tong bayan ng Tarlac at time check is 10:40 na ng umaga at mahigit 4 na oras na tayo nagdadrive mula Taytay papunta dito at meron pa tayong 1 hour and 47 minutes na biyahe. Ngayon naman, ang pupunta natin ay yung Uson, Pigar-Pigar ng Urdaneta City. Para matikman na natin yun, tara, puntahan natin. So ayun, narating na nga natin tong Uson, Pigar-Pigar ng Urdaneta City branch. Tatry natin yung isa sa mga delicacies ng Pangasinan. Ito yung Pigar-Pigar. Tayo ay taga Pangasinan pero hindi pa kami nakakatikim yan. Kain tayo dito. Siyempre, hindi mawawala yung pagsubok natin sa mga delicacies ng bawat probinsya na pinupuntahan natin. Ang Pigar-Pigar ay nagmula sa probinsya ng Pangasinan mismo. Kaya siyempre, hindi natin pwedeng palampasin na masubukan ang pinagmamalaki ng Pangasinan na Pigar-Pigar. Narating na rin natin itong Uson, Pigar-Pigar ng Urdaneta City. So, susubukan natin kung anong lasa ng Pigar-Pigar. Ang meron sila dito na Pigar-Pigar ay per kilo. So, ang ito-try natin, ito 1/4 na kilo na halagang 230 pesos with vegetables yun. So, excited na ako kasi ilang oras ako nagtitiis na hindi kumain. Try ko yun. Hintayin lang natin na dumating yung order tapos papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Let's go. Dumating na yung order natin. Ito siya. Ayun yung itsura ng Pigar-Pigar. Tapos, sabi nila, pwede mo daw siyang subukan ng patis or toyo. Depende daw sa'yo kung paano mo siya titimplahin. So guys, ito na yung Pigar-Pigar. Kalabaw daw to, kalabaw strips. Tapos na ginisa sa repolyo at sibuyas. Ang ginawa ko na sausawan is toyo, kalamansi at sili. First bite, tara, kain tayo. Hindi naman siya matigas. Malambot siya. Mas masarap siya pag may sausawan. Nagbigay din sila ng sabaw ng bulalo.
Masarap siya. Ganito kasarap yung dinayo ko mula Manila. Sulit yung pagbisita natin dito. Katatapos lang natin kumain doon sa Uson, Pigar-Pigar, Ordaneta City. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa San Fabian at nabaybay na natin tong Binalonan Dagupan Highway. Bali meron pa tayong bebiyahin na 42 minutes or 25 kilometers pa papunta doon. Time check is 1:28 na. Siguro makakarating tayo doon mga 2:10 PM ayon kay Google. Pero depende pa rin sa traffic na makakasalubong natin. So tara, let's go. Rides na tayo ulit. O, tara, samahan nyo lang ako na mag-drive. Ayun o, Lawak na. Municipality of Lawak. So ayun, nakarating na nga tayo dito sa bayan ng Manawag, Pangasinan. At grabe, ang ganda. Makikita mo sa daanan yung luntiang kulay ng damo, ng mga puno, at malamig. Bale, 32 minutes na lang mararating na natin ang San Fabian, Pangasinan. At doon, magpapahinga muna tayo saglit. Tapos, bibisitahin din natin yung San Fabian Church na isa sa mga pinakamatandang simbahan ng San Fabian. So, tuloy-tuloy na tayo. Let's go! Oh, empanada oh! Meron silang place of empanada dito. Tapos doon, oh, San Fabian! Narating na nga kita ng mag-isa from Taytay, San Fabian, Pangasinan! Yay! Ayan, welcome to San Fabian! Yeah! Let's go! So ayun, matapos nga ang saglit na pagpapahinga natin, time check is 4:37 na ng hapon. Ngayon ay pupunta tayo sa San Fabian Church. Ang San Fabian Church ay tinayo sa pangalan ni Pope Fabian na pinagdiriwang din ng San Fabian, Pangasinan. Tapos, ang simbahan na ito ay nananatiling sentro ng pananampalataya ng mga taong taga San Fabian. Kaya napakahalaga na ito sa atin. Malapit lang naman tong San Fabian Church mula doon sa tinutuluyan natin. Nabot lang ako siguro ng 3 minutes. Ayan, San Fabian Church. Kung titignan nyo sa aking likod, ito yung San Fabian Church na itinayo noong 1717 ng mga misyonaryong Dominicano. Dahil nga sa katandaan na niya, katulad lang din ng mga lumang simbahan, gawa yan sa nipa, kahoy at kawayan. Pero dahil nga sa tagal na reconstruction na yan ng gawa sa batong apog At ladrilyo. tapos, kung makikita nyo, may design pa yan ng Kastila. At the same time, nako-reconstruct na siya sa moderno. Pinagdiriwang nila yung kapistahan dito tuwing January 20. Sunod naman na pupunta natin ay ang San Fabian Beach o ang Nibaliw Beach. Tara, samahan nyo. Oh, let's go! So ayun, ang susunod naman na pupuntahan natin ay ang San Fabian Beach o mas kilala sa tawag na Nibaliw Beach na tinaguri ang beach capital ng Silangang Pangasinan. So tara, puntahan natin. Mga ilang minuto lang din naman yon mula doon sa San Fabian Church ay 5 minutes. Napakaganda ng beach na yon kasi napakahaba ng shoreline at may malinis na tubig. Masarap mag-relax doon lalo na pag sunset. Hindi ka magugutom kasi nga ang daming tindahan na nagkalat dito kaliwat kanan. Tingnan mo lang yung view, napakaganda. Nakaka-relax lang siya. Ito ang ganda oh.
Ito ang Nibaliw Beach, isa sa mga paboritong puntahan ng mga lokal at turista. Ang salitang Nibaliw ay hango raw sa kwento ng mga lokal na kapag narito ka, para bang nababaliwala ang iyong mga problema. Kilala ito sa mahabang baybayin na may pinong buhangin at payapang dagat na perpekto para mag-swimming, maglaro sa buhangin at mag-enjoy sa mga beach activities. Kapag sumapit naman ng hapon, dito matatanaw mo ang isa sa mga pinakamagagandang sunset sa Pangasinan. Parang eksena sa isang pelikula na hindi mo malilimutan. So, uwi na tayo pala kasi nga, tingnan mo naman, ang babagsak ng sobrang lakas yung ulan. Dito na po nagtatapos ang unang araw natin sa Pangasinan. Bukas naman ay bibisitahin natin ang bayan ng Manawag. Let's go! So ayun, panibagong araw nga na naman para sa panibagong adventure. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Our Lady of Manawag na isa rin sa mga binibisita ng mga katulad natin na rider dito sa Pangasinan. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So ang sunod na madadaanan natin ay itong Mangaldan. Ito, kung makikita mo, napakaganda din ng arko ng Mangaldan. Ang nakalagay ay Abante Mangaldan. Isang progresong bayan din dito sa Pangasinan. Itong parte na to ay parte pa rin ng Mangaldan. At kung makikita nyo, meron ng McDo, Jollibee, at ang tawag dito sa supermarket nila ay CSI Mangaldan. So, ayan, dami rin tao dito. Lilikulan tayo dito. Ang tawag dito sa highway na to ay Binalonan Dagupan Highway. Then, ayun o, may signage ng Mangaldan. Nasa San Jacinto na tayo. San Jacinto welcomes you! Dito, makikita mo, puro bahay lang din. At ito yung isa sa mga bayan na madadaanan mo pag papunta ka ng Manawag. Bale, ganun siya. Mula sa San Jacinto, Manawag naman yung susunod na madadaanan natin. Meron ditong one way na nadaanan. Ito, may nakalagay dyan na I love Poblacion, Manawag, Pangasinan, one way. Dito yon. Tara, bayan ng Manawag, barangay na ng Poblacion, itong dinadaanan natin. Ayan na, napakaganda mo talaga. Sa tuwing nagagawi tayo ng Pangasinan, lagi-lagi natin siyang binibisita. Ngayon, bibisitahin natin ulit itong Our Lady of Manawag ng Pangasinan. So, dito na nga tayo sa Our Lady of Manawag. Dito yan sa Manawag, Pangasinan. Mahigit 400 ng taon na dinadayo itong simbahan na to. At isa rin to sa mga sikat na pinupuntahan ng mga rider na katulad natin. Noong 2011, itong simbahan ng Our Lady of Manawag ay ginawang minor basilica ng Vatican. Kaya hindi lang ito parangal bilang sa Manawag, kundi parangal na rin ito sa buong Pangasinan. Tinayo ang unang kapilya ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag ng mga Agustinian noong 1600 na ang orihinal na pangalan ay Santa Monica. Kabilang din ang simbahang ito sa mga nakaranas ng matitinding pagsubok katulad ng lindol at pagkasunog sa kasagsagan ng revolusyon. Muling itinayo at pinalaki ang simbahan sa tulong ng mga Dominikano na natapos noong 1912. Ngayon, kilala na ito bilang Pilgrimage Center of the North. Libo-libong deboto ang dumadayo dito araw-araw. Bitbit ang kanilang pananampalataya at panalangin. Alright, dito na po nagtatapos ang aking pagbisita sa Our Lady of Manawag. Kita-kits po tayo ulit. Let's go! So ayun guys, good morning at welcome po ulit sa panibago nating motorcycle adventure. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Maliko, bandang San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Time check naman is 9:41 na at ang nakalagay sa Google Map, ang pupuntahan natin na unang-una ay ang Tayug Arc. 1 hour and 11 minutes ang biyahe natin papunta doon. So ayun, tara. Guys, tignan nyo, apakaganda. Binalonan, ang galing. Bandang lugar na to ng Binalonan at kung makikita nyo, ang ganda ng lugar nila dito. Bale, kakaliwa lang tayo dito sa Asingan Road. Binalonan, Asingan Road, ayun o, Manila. Tapos 7 kilometers tong binabaybay natin.
Grabe, ang ganda ng lugar dito. At kung makikita nyo, puro palayan itong nasa gilid ko na nakaka-relax sa mata at nakakahawi ng pagod natin sa biyahe. Kaya tara, tuloy-tuloy na ulit tayo sa pagmamaneho. Let's go! Papasok na tayo dito sa Welcome to Asingan, Barangay Palaris, kung saan makikita mo, puro palayan. Ito na pala yung Narciso Ramos Bridge na napakahaba at ngayon ay meron doon signage. Ito, Tayug. Pag kaliwa, kanan naman Manila. Pag diretso, Santa Maria. Ito, bypass road. Pero dire-diretso natin to para makita natin to malaking shrine. Unay, Santa Maria. Ang ganda doon. Oh, welcome to Santa Maria na! Tumigilan tayo saglit dito sa landmark ng Santa Maria. Ang dadaanan na natin ay bypass road. Time check na is 11:49 na ng tanghali at ang biyahe pa natin ay 1 hour at 1 minute. Bale, makakarating tayo doon ng 12:51 na ng tanghali. At ito, yung madadaanan naman natin na bypass road, puro puno at puro damo yung makikita mo. Kaya hindi ganun kainit at malamig pa rin naman yung hangin na nararamdaman natin ngayon. Tara, biyahe muna tayo at maya maya babahagi ko sa inyo ang ganda ng Maliko Viewpoint. Let's go! Ayun o, nakalagay, welcome to Tayug. Papasok na tayo sa arko ng Tayug. Ayun, ang ganda. Mapapansin mo, ang dami sa gilid na puro nagtitinda ng mga kambing. At 58 minutes pa ang biyahe natin papunta doon. Andito na rin tayo sa arko ng San Nicolas at meron pa tayong 50 minutes na biyahe. Ganun kalayo pa yung pabiyahin natin papunta doon sa Maliko Viewpoint. Ito, merong We Love San Roque. May speed limit na 60 na din dito. Maganda naman yung daanan, hindi pa siya ganun ka-asfaltado pero hindi gaanong kalubak-lubak yung daanan. Let's go! Na grabe yung hamog doon sa taas. Oh, napakaganda! Yun ba talaga yung pupuntahan natin? Napakaganda. Napakaganda ng view doon, oh. Bale, ayun, napakaganda dito pa lang, oh. Kung makikita nyo, yung bundok, punong-puno ng ulap yung tuktok niya. At yan yung pupuntahan natin. Diyan lang kayo at huwag kayong mawawala sa panonood. Dahil malapit na tayo makapunta doon sa viewpoint ng Maliko. Ayun, so malapit na pala tayo doon sa Villa Verde Bridge. Pag nakapasok na tayo doon, doon na mag-uumpisa yung twisties na ating dadaanan papaakyat. Oh, papalapit na tayo na papalapit dun sa mga bundok na aakyatin natin. Bale, ito na yung bridge na madadaanan natin. At dito na nag-uumpisa yung Snake Road. So ayun, ito na yung Villa Verde Bridge na nadaanan natin. At dito na po nag-uumpisa yung mga twisties na ating dadaanan. At kung makikita nyo sa mapa, talagang paliko-liko yung haharapin natin na daanan. At napakaganda dito. Time check is 12:55 na. Tanghaling tapat na. Pero hindi ganun kainit niya kasi nga mapuno at maganda yung daanan. Lakas maka-unli banking dito sa lugar na to, no? Oh, ganda. Talagang bundok. 41 minutes pa yung aakyatin natin. At talagang only banking. Ito, may nakalagay na signage. Drive safely, arrive home alive. 3rd Pangasinan Engineering District.
Ang ganda ng quote na yun ah. Talagang ingat lang pag nandito ka na sa Villa Verde Trail kung tawagin. Tingnan mo, grabe. Parang walang katapusan tong pagliko-liko natin ah. Oh! Pag mabilis ka magpatakbo, talaga mag-overshoot ka. Uy, may mga part dito na nag-landslide. Tapos, buti na lang, nilagyan na nila ng mga yellow barrier or mga roller. Itong daanan na to. Tignan mo. Woo! Napakaganda. Ang ganda. Ang umpisa pa lang yun ah. Pero, grabe na yung twisties na dinaanan natin. Ang ganda talaga nun oh. Grabe. Kakamanghay mga view dito. Woo! Ganda. Talagang dahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho. Dito may mga sementado na gilid ng bundok. May mga part pa ng bundok dito na walang harang katulad nito. Ito, may mga pwedeng paghintuan. Uy, grabe. Ang ganda. Ah, pwede pala dun oh. Ah, tara, stop tayo dun. Tapos palipad tayo ng drone. Kakarating lang natin, nag-stop tayo agad kasi ang ganda. Tarang hindi natin pwedeng palagpasan yung mga gantong view dito sa Maliko. Oh, tingnan mo, ang ganda. Ang ganda ng mga bundok na yun, oh. Green na green. Tapos ito po, pinakatukto. Parang ang hirap naman hindi bidyahan ng ganito. Bale, itong bundok pala na ito ay Carabalo Mountain Range. Dahil nga season ng tag-ulan, talagang puro luntian at puro puno siya ngayon. Ang dami ring riders dito. Isa to sa mga binibisita talaga na tourist spot sa Pangasinan. Especially ng mga riders na katulad natin. Dito may mga harang na yung bundok, no? May mga iilan na rin na tindahan dito. Huwag sanang umulan. Tinagurian pala tong summer capital of Pangasinan dahil sa paiba-iba netong klima. Ang ganda. Mapapansin nyo, talagang parang painting. Makaka-enjoy dito. Ang lamig. Tanghaling tapat na pero hindi siya ganun kainit. At malamig pa rin siya dahil nga tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. Katatapos lang natin ulit magpalipad ng drone dito sa isang parang letter C na siya. Grabe, ang ganda. Pero mainit ngayon ha. Nung mga nakaraang araw panay ulan eh. Buti ngayon, natapat tayo sa araw ng malamig. Yung ibang bundok dito, sementado na. Kaso, tinutubuan pa rin siya ng iilang puno oh. Or, hindi nila sinemento. May mga sementadong bundok eh oh. Kasi ito naman, parang magpa-prone to landslide na yan ah. Grabe, hindi nadaanan natin oh. Puro paliko-liko. Woo! Grabe. Pag hindi ka sanay talaga sa mga kurbada, talaga mag-overshoot ka eh. Oh. Buti na lang nakapagpalit na tayo ng gulong. Ayun, may mga bahagi ng kalsada na inaayos. Gumuho na oh. Dahil nga siguro sa sunod-sunod na bagyo. Dito makikita nyo, yung iba may mga rocknet na oh. Para kahit papano makaiwas sa pag-landslide nito. Oh, meron pang signage ulit dito oh. Life is beautiful, drive safely, arrive home alive. Ganda. Ganda ng quote na yun ah. Ito, may mga nakalagay ng signage na landslide prone area. At kung hinto tayo dito, grabe. Kita nyo, ang ganda oh. Ang gaganda.
Ang ganda nun doon, oh. Puro ulap talaga. Itong Maliko o dating Villa Verde Trail ay isang makasaysayan dahil bahagi ito ng supply route noong World War II. Gawa ng dito naganap ang madugong digmaan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano laban sa Hapones. Sa napakahirap netong akyatin, talagang dito sila nagdigmaan. Pero kung makikita mo, ngayon, ang ganda pa rin. Kung dati ay dito naganap yung madugong digmaan, ngayon ine-enjoy na siya ng mga rider na katulad natin dahil sa napakagandang view. Kung mapapansin nyo dito sa aking kaliwa, may mga bundok na nag-landslide na siya. Bali 33 minutes na lang ay mararating na natin ang viewpoint. Kahit na tanghaling tapat na 1:49 na nga pero napakalamig pa rin. Sa mga turista o sa mga kapwa ko rider dyan, idagdag nyo na din itong Maliko o Villa Verde Trail sa inyong pupuntahan pag nagawi kayo ng Pangasinan. Isa ito sa mga pinakamagandang tourist destination dito dahil sa pabago-bago na itong klima. Kung mapapansin nyo dito is maulap pero banda doon may araw at napakaganda. Grabe, nakakamangha at nakakatuwa no may gantong kagagandang view dito sa Pilipinas. And hindi pa natatapos tong biyahe natin at marami pa tayong pupuntahan. Meron pa tayong 31 minutes na biyahe. Pero talagang napapatigil tayo dahil sa ang gaganda ng mga nakikita natin na tanawin dito sa Maliko. Nakaka-relax siya. Ito, may mga part na ng bundok na nag-landslide na. Kaya talagang doble ingat pag nandito. Dito tayo, stop tayo dito. Wow! Grabe, ang ganda. Gusto kong ibahagi sa inyo yung ganda nitong Maliko. Dito matatagpuan sa pagitan ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang ganda. Kung sisilipin mo, meron na silang nilagay na rock net dito. Talagang bangin yung sasalubong sa'yo pag hindi ka nag-ingat. Ang ganda. Ang dami ko nakakasabay na rider kahit na Monday ngayon at dinadayo pa rin siya kahit na napakahirap ng twisties. Tunay ngang pabago-bago ang klima dito sa Maliko o Villa Verde Trail. Kung kanina sobrang init at napaka-tirik ng araw. Ngayon naman kung makikita nyo, napakahamog na. Talagang grabe, nakakapagpahinga tayo pag nakakita talaga tayo ng mga gantong view. Kasi nakakapagpalipad din tayo ng drone. So patigil-tigil tayo sa biyahe natin. And sulit naman tong Maliko natin so far. Grabe yung biyahe at napaka-lamig. Napakasarap dito sa Maliko. So tara, dire-diretso na muna tayo. Meron pa tayong 28 minutes na biyahe papunta sa viewpoint. Puro signage na ng landslide prone area itong lugar na ito dahil nga tingnan nyo naman napakataas ng mga bundok sa gilid natin. May mga bahay-bahay na din na ganito. Napakalamig ng ganyang bahay kasi puro yero. Ayun no, may mga lugar dito na inaayos na or nilalagyan pa ng harang para hindi na matuluyan siyang pag-landslide. Ito, paulit-ulit na tayo nakakakita ng gantong quote, "Life is beautiful, drive safely, arrive home alive."
Bale, pangatlo na nating signage na nakita yon at nakakatuwa na may ganun dito dahil nga napaka daming liko-liko. Siguro tinawag talaga siyang maliko dahil sa dami netong paliko-liko at doble ingat pag nandito, no? Ganda, dami ng pine tree sa tuktok ko. Ito din, sa gilid. Parami na din ng parami yung mga bundok na may rock net para makaiwas sa landslide. At tignan mo naman, oh grabe yun oh, ang ganda. Tignan mo guys, literal na blind spot. Talagang ang laki na itong letter C. Tapos merong isang puno doon. Ang galing no, ang ganda. Paliparan natin ang drone. Ang ganda. Bukod sa ang ganda niya, delikado din kasi pagkaliko mo, hindi mo talaga makikita yung mga kasalubong mo doon. Ang tindi. Pag nandito kayo sa Villa Verde Trail o kilala na ngayon bilang Maliko, meron kayong dadaanan dito na literal na Big C. Kasi pag galing ka dito, hindi mo talaga makikita yung banda rito kasi nga literal siyang blind spot. Pag tinignan naman siya sa taas, letrang U siya. Talagang hindi mo makikita kung sino yung magiging kasalubong mo. Kaya, ayan, dahan-dahan lang talaga ang mga biyahero o mga rider na daraan dito. Kaya doble ingat ang mga dadaan dito kasi nga hindi mo makikita kung sino yung magiging kasalubong mo. At isa rin ito sa mga hinihintuan dito sa Maliko o Villa Verde Trail. Napakaganda guys. Sana mapuntahan nyo din to sa susunod na punta nyo or sadyain nyo na napuntahan ito pag nagawi kayo sa Pangasinan. Let's go! Huminto tayo dito sa Big C ng Maliko at grabe, apakaganda no. Tara, rides na tayo ulit at dire-diretso na tayo kasi marami na din tayong shot. Grabe, ang taas nung nandun no. Yun na yung viewpoint. Pakyatin natin to. Ayun no, ang ganda. Ayun no, pwede tayong umakyat dun sa tuktok. Hanapin natin yan kung saan banda yan. Ayun. Pwede. So ayun, pwede tayong umakyat dito no. 20 pesos per head. Tindi. Ganda ng biyahe natin ah. Nagbayad lang tayo ng 20 pesos as entrance fee dito sa Jax 360 View Deck, Zurich Hill, Maliko, San Nicolas. So, ito yung aakyatin natin. Exercise din to, no? Ayun, no, napakataas. Akyat tayo saglit. Ayun, no, meron ditong picture na spot. Napakaganda. Hello. Ito, mga turista din dito sa Maliko. Royland the Adventurer Show. Sige. Thank you po. Okay po. Ingat po, ingat po. Ayun, may mga nagtatanong din ng page natin dito sa Maliko. Mga kapwa turista natin. Grabe, ang ganda oh. May mga spot na pwede kang magpicture. At tara, huwag natin paglampasin syempre. Tapos screenshot na lang, no? Bali, ganda siya. Grabe, ganda. Tingnan nyo guys, ang ganda. Background sa likod. Ayun, napakaganda oh. Grabe, bundok na sa pinakatuktok. Dito na po nagtatapos ang aking paglalakbay sa Pangasinan. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking biyahe at sana mapuntahan nyo rin po ito. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pa nating travel adventures. Maraming salamat po sa pagsama sa aking adventure at kita-kits sa susunod ko pang biyahe.
Lagi nyo pong tandaan, keep going at ride safe. Let's go!